Okay guys, hindi mo makikita. Hindi mo makita, no? So, magluluto tayo ngayon ng kalamay. Alam mo kung anong kalamay? Yung ano namin, yung kusina namin. Kusina ko pala. Hindi namin kasi ako naman mag-isa eh. Is, ano? Tawag dito. Walang apoy. Taan nyo na. So, gawa tayo ng kalamay. Sariling version ko lang to. Ang ginawa ko is 2 cups of glutinous rice. So, malagkit. Nalagyan ko siya ng imbis na asukal. Nalagyan ko siya ng condensed milk. Experiment lang. Condensed milk na OB flavor at saka yung yung tira ko na gata, 1 cup lang yata ng gata yun. Tapos nalagyan ko siya ng para sa consistency niya, nalagyan ko pa siya ng color. Ito pala yung color na ginamit ko. Hindi, ganito. Ito pala. Ano ba naman Tagalog ko? Wala yung Tagalog ko Ito pala yung ito yung coloring na ginamit ko. Tapos of course vanilla. Tansya lang, mga 2 tablespoon yata yon. At saka asin of course. So ngayon halo-halo ko na siya. So ito na siya. Kasi ibang version naman yung kalamay. Amoy, masarap yung amoy niya. I hope maluluto ito mamaya. Tingnan natin kung mainit na ba. Parang mainit na. So ibuhos na natin yung ating glutinous rice. Buhay ng buhay mag-isa sa Amerika, di ba? Yung luto mo, kain mo, luto mo. Yan lang yan. Utos mo, gawa mo. Tapos magiging magiging creative ka how to survive in life. Kasi yan ang pinaka-importante sa buhay. Tapos kung magka-partner kayo na you know how to survive by yourself, may ka-problema kayo sa buhay, you don't need to worry. Now, how will I survive without her, without him? Hindi na kailangan yan. Medium heat ko na lang siya para hindi siya hindi siya masunog sa ilalim. Kasi pag masunog siya sa ilalim, na yan, iba na, didikit siya. Pero kung sabagay, non-stick naman to non-stick naman tong natin, yung pan natin. Kung sa Indian pa, mekos lang, yan lang. Hindi natin kaya mekos lang dapat. Mas pa, sinubrahan ko yung apoy ko mekos lang. Para hindi siya kung sa Bisaya pa, di magtibugol. Ano ba? Yung maganda sa pag non-stick yung pan nyo, hindi siya, may mga lulutuin kayo, hindi na siya didikit, di ba? Siya didikit. Tapos halimbawa kung may mga mga ingredients na didikit, hindi ka masyadong problema kasi lang yan, lagyan mo lang yan siya ng tubig, babad mo sa tubig, siya wala na yan siya, lalambot na yan. Dapat pahinaan pa kasi medyo mabilis pala to. Mabilis maluto pala to. First time ko magluto guys nito ng kalamay. First time ko to magluto. Ayan.
Dumidikit na siya. Dumidikit. I mean, yung kumukumpul-kumpul na siya ba? Kadali lang oh. Oops. Yung purpose ko kasi para matanggal ko sa lahat ba. Yan guys, oh. Dali lang, ilang minutes lang ba yon? 5 minutes? Oh. 5 minutes lang siya. Oh, kalamay na. Yan na yung kalamay. Nalagyan pinaapa natin yung apay. See? Napakabilis lang lutuin ng kalamay. Oh, kalamay na siya. Oh, wala na. Oh, tingnan nyo. Yan ba, natira sa kawali. Oh. Malinis ang kawali. Oh, tingnan nyo. Malinis. Oh, tanggal siya. Kasi non-stick ang ano natin, yung kawali natin. Tapos, pag maganda yung ano, hindi masira yung agad yung kawali nyo. Pag non-stick siya, gamitan nyo ng wooden spoon. See? Ang bilis oh. So, gawin ko ngayon. Hindi naman pang ano to eh. Hindi naman pang commercial to eh. Lagay ko na lang siya sa plate. Oops. Okay. Lagay ko na siya sa plate. Sabay pwede nyo makita yun. Huh? Ano yan guys? Okay. Tikman nga natin yung ano niya. Ito yung tikman natin yung ito sa sandok. Hindi naman pasok. Masarap. Tapos hindi siya gaanong matamis kasi hindi ko nalagyan ng maraming asukal. Yung ano lang, yung condensed milk lang na OB flavor, yun lang ang nilagay ko. So, sarap siya. Hindi ako nagsisi. Dahil lang oh. Ganyan lang pagluto ng ubi kalamay. Okay? Yan lang. Yan ang buhay single sa Amerika. Di ba? May kakainin ako bukas. Ano ko to, parisan ko to ng kape. Thank you. Stop recording.